Nandito ka ngayon sa panibagong kabanata ng Spooky Serye. Kung meron kayong mga kwentong gustong i-share, pwede niyong i-post sa aking Facebook group. Ang link ay nasa TikTok bio ko or nasa description box. Depende ko sa kayo nanonood. O ano, nagbago na naman yung background natin. Pinaplansya ko kasi yung kurtina ko, kaya wala akong kurtina ngayon. Kaya nga, wala tayong background. Ito yung background natin. Ang ating i-cover na mythical creature ngayon ay galing sa mythology ng Scottish. Particular siya sa Orkney Islands. Kilala ito bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na nilalang sa folklore ng mga Scottish dahil sa kanyang itsura at kasamaan. Ang Knocklavie ay karaniwang inilalarawan bilang isang halimaw na kalahating tao at kalahating kabayo. Para siyang isang centaur, ngunit mas nakakakilabot. Ang katawan ng tao ay nakaupo sa likod ng kabayo, ngunit ang kanyang balat ay wala. Kaya kitang-kita ang mga litid, ugat o laman loob nito. Ang kanyang ulo ay sobrang laki. May mahabang kamay at umaabot sa lupa. Ang kanyang hininga ay lason. Kaya kung saan man siya dumaan, nagkakaroon ng peste, kamatayan sa mga pananim at sakit sa mga hayop. Ayon sa alamat, ang Knocklavie ay naninirahan sa ilalim ng dagat. Ngunit umaahon ito sa lupa tuwing taglamig. Natatakot ito sa sariwang tubig, kaya't isang paraan para makatakas sa kanya ay ang pagtawid sa ilog o batis. Kilala ang Knocklavie sa pagpapahirap sa mga tao at maraming alamat ang nagsasabing mahirap itong talunin dahil sa kanyang likas na kasamaan at kapangyarihan. Ang pinakasikat na kwento tungkol sa Knocklavie ay ang karanasan ni Thomas, isang mangingisda sa Orkney Islands na umano'y nakatagpo ng halimaw. Si Thomas ay hindi isang taong madaling matakot. Isa siyang mangingisda na sanay sa malupit na mga kondisyon ng dagat at mabibigat na alon sa paligid ng Orkney. Gayunpaman, noong gabing yon, sa gitna ng malamig at mapanglaw na tanawin, nakaramdam siya ng takot na hindi pa niya nararanasan. Ang hangin ay may kakaibang lamig na parang may dalang banta at ang madilim na langit ay walang bituin o buwan na nagbibigay liwanag. Ang kanyang mga hakbang ay bumilis habang naririnig niya ang dagundong ng kanyang mga paa sa basa at mabatong daan. Habang naglalakad siya, nagsimulang kumalat ang hindi maipaliwanag na amoy. Isang mabahong halimuyak na parang bulok na laman na tila galing sa isang bagay na hindi na dapat umiiral. Pinilit niyang huwag pansinin ito. Iniisip na baka mula lamang ito sa mga nabubulok na damo o hayop sa paligid. Subalit, habang papalapit siya sa isang maliit na daungan, narinig niya ang mabigat na tunog ng mga yabag. Kakaiba at hindi pangkaraniwang tunog ng mga paa sa lupa. Parang may mabigat na hayop na sumusunod sa kanya. Nang siya'y lumingon, sa simula'y wala siyang makita kundi ang madilim na paligid. Ngunit hindi nagtagal, sa gilid ng kanyang paningin, may isang malabong aninong gumagalaw. Unti-unting lumilinaw ang anyo nito habang ito'y papalapit ng papalapit. Doon niya nakita ang kanyang kinakatakutan. Ang anyo ng Knocklavie. Ang anyo ng Knocklavie ay isang eksenang nakakabagabag. Kalahating kabayo na may napakalaki at mabangis na katawan. At kalahating tao na nakadikit sa kanyang likod. Ang balat ng halimaw ay wala. At kitang-kita ni Thomas ang pulang laman, ugat at dugong umaagos mula sa mga litid nito. Ang mga mata ng Knocklavie ay nagliliyab parang apoy sa dilim. Halos tumigil ang puso ni Thomas sa sobrang takot. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng huminto, kundi mabibigyan ng pagkakataon ang halimaw. Tumakbo siya ng mabilis habang naririnig niya ang malakas na hininga ng Knocklavie na may kasamang mabagsik na halakhak na tila nagdudulot ng kamatayan sa kanyang paligid. Bawat hakbang ng halimaw ay tila nag-iiwan ng lason sa lupa. At naramdaman ni Thomas na ang hangin sa paligid niya ay lalong bumibigat.
Parang sinasakal siya ng mga sumpa ng nilalang. Sa kabila ng kanyang takot, naalala ni Tamas ang mga kwento ng mga matatanda tungkol sa tanging kahinaan ng Naklavi, ang sariwang tubig. Dali-dali niyang inalala ang pinakamalapit na batis na hindi naman kalayuan mula sa kanyang dinaraanan. Gayunpaman, ramdam niyang palapit ng papalapit ang Naklavi. Naririnig niya ang pagkaluskos ng mga paa ng halimaw sa lupa, pati na rin ang parang dagundong ng tunog ng hininga nitong sumasama sa ihip ng hangin. Pati na rin ang parang dagundong na tunog ng hininga nitong sumasama sa ihip ng hangin. Sa wakas, natanaw ni Tamas ang batis. Nasa kabila ng makitid na tubig ang kanyang pag-asa. Ngunit ang halimaw ay napakabilis. Sa ilang hakbang na lang, mararamdaman na ni Tamas ang mabibigat na kamay ng Naklavi na babatak sa kanya pabalik, palayo sa batis at patungo sa tiyak na kamatayan. Sa kabila ng hapdi at pagod, ibinuhos ni Tamas ang kanyang natitirang lakas at tumalon papunta sa kabila ng batis. Pagkatapos ng mabilis na lundag, naramdaman ni Tamas ang malamig na tubig sa kanyang mga paa habang siya'y ligtas na nakatawid. Hindi na makatawid ang Naklavi na biglang huminto sa gilid ng batis. Nakita ni Tamas ang puot at galit sa mga mata nito. Ang halimaw ay naglabas ng isang nakakatakot na halakhak na parang sumasalamin sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Bago ito tuluyang lumayo, bumabalik sa ilalim ng tubig, dala ang sumpa nito pabalik ng kanyang pinagmulan. Dahil sa karanasang ito, naging kilala si Tamas sa kanilang nayon. Ang kwento niya ay naging babala sa iba pang mga mangingisda at taga-baryo na laging mag-ingat tuwing taglamig, lalo na kapag tahimik at kakaiba ang paligid. Pero lagi niyang pinaalalahanan na hindi sila palaging nasuswerte. Tuwing sumasapit ang gabi at umahaba ang mga anino, ang halimaw ay muling magbabalik sa paghahanap ng biktima. Marami pang ibang mga bersyon ng kwento ng Naklavi. Ang isa sa mga kwento ay ang sumpa ng panganib. Tungkol ito kay Fionn, isang matapang na mandirigma mula sa Orkney Islands. Hindi siya naniniwala sa mga alamat ng Naklavi. Sa mga salo-salo, ipinagyayabang ni Fionn na walang halimaw o nilalang ang makakatalo sa kanya. Maging ito'y tao o nilalang ng mitolohiya. Palibhasa ay sanay sa digmaan at laban, itinuturing niyang mga kwentong pambata lamang ang mga kwentong katatakutan ng kanilang mga matatanda. Isang gabi, matapos ang isang pagtitipon kung saang muling napag-usapan ng mga alamat ng Naklavi, nagpasya si Fionn na patunayan ang kanyang tapang. Ipinahayag niya sa mga kasama ng nayon na hahanapin niya ang Naklavi at dadalhin sa kanila ang ulo nito bilang patunay na ito'y walang kapangyarihan laban sa kanya. Sa kabila ng babala ng mga matatanda, hindi nagpatinag si Fionn at dinala ang kanyang espada at lampara. Naglakad ito patungo sa baybayin ng isla kung saan sinasabing naninirahan ng Naklavi sa ilalim ng dagat. Habang naglalakad ng tahimik at malamig sa gabi, nagsimula nang bumalot ang makapal na ulap sa paligid at naramdaman ni Fionn ang biglang pagbabago ng hangin. Naging mas malamig ito. Tila may kakaibang puwersa na sumasama sa bawat pag-ihip. Sa kalagitnaan ng dilim, nakita niyang may usok na bumabalot mula sa dagat at doon niya napansin ang mabigat na yabag na tila nagpapakilala ng isang halimaw na papalapit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Fionn ang Naklavi sa harapan niya. Isang halimaw na kalahating tao at kalahating kabayo. Walang balat, mga litid at laman loob ay kitang-kita sa ilalim ng buwan. Hinugot ni Fionn ang kanyang espada at sumugod. Ang tapang na iyon ang kanyang tanda. Hindi siya aatras sa anumang panganib, kahit pa ito'y isang halimaw mula sa alamat. Subalit nang humarap siya sa halimaw, biglang nagbago ang kanyang pakiramdam. Sa sandaling naabot niya ang nilalang, isang mabigat na kapangyarihan ang sumakop sa kanya. Ang hininga ng Naklavi ay masama at nakakalason, at unti-unting nararamdaman ni Fionn ang pagkaparalisa sa kanyang katawan. Parang isang sumpa na bumalot sa kanyang mga baga. Hindi na siya makagalaw o makahinga ng maayos. Ang kanyang lakas na siyang ipinagmamalaki niya
ay biglang nawala. Sa huli, walang laban si Fionn sa kapangyarihan ng Nuckelavee. Natagpuan siya kinabukasan ng mga mangingisda na nakahandusay sa tabing dagat. Hawak pa rin ang kanyang espada, ngunit siya'y wala ng buhay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang bibig ay nakanganga. Parang sinakal ng isang hindi nakikitang lakas. Walang bakas ng sugat, ngunit kitang-kita sa kanyang muka ang takot na hindi pa niya naramdaman kailanman. Mula noon, naging babala ang kanyang kwento sa mga taga-Orkney. Naging aral ang trahedyang sinapit ni Fionn na kahit gaano pa katapang o kalakas ang isang tao, may mga puwersa sa mundo na hindi kayang labanan ng espada o tapang lamang. Ang sumpa ng panganib ay isang kwento na pagpapakumbaba, isang paalala na ang paghamak sa mga alamat at kalikasan ay maaaring magdala ng kapahamakan, lalo na sa harap ng mga nilalang na tulad ng Nuckelavee, na ang kapangyarihan ay lagpas sa pagkaunawa ng tao. At doon na po nagtatapos ang pangalawang kwento tungkol sa Nuckelavee. Nuckelavee. Yung iba kasi, ang pronunciation nila ay Nuckelavee. Yung iba naman, Nuckelavee. So, hindi ko sure. Don't be arrogant. The more na nagiging arrogant ka, the more na nalalapit ka sa kapahamakan. Tignan niyo yung nangyari kay Fionn, diba? So, huwag kayong magtapang-tapangan. Kunwari, may biglang manananggal na lumabas dyan. Huwag kayong magtapang-tapangan na mag-ano kayo, mag-volunteer. I-volunteer nyo ibang tao. Joke lang. Ayun na po, doon na po nagtatapos. O siya, I'll see you guys sa next upload. Bye!